Magandang araw sa inyo mga dre. Ngayon ay August 20 at narito po tayo ngayon sa himlayan ng nag-iisang The King FPJ dahil gunitain natin ang kanyang ika-84 na kaarawan. Sayang lang at hindi po natin naabutan si Senador Grace po kasi pagalis po nila tsaka naman po kami dumating. So medyo nagkasalisihan at hindi po natin naabutan si Senador Grace po. Nandyan ka tayo. Yung kamatayan nito, hindi din. Oo. Kamatayan ng isang taon niya. Yan si FPJ. Ayan si nanay oh. Nay, taga saan po kayo? Diyan ako nawisan ako sa Caloocan. Diyan sa may Ignacio. So pumunta po kayo dito para bisitahin ko si FPJ. Talaga, matagal na po bang tagahanga kayo ni... Matagal na, bata pa ako eh. Lahat ng pelikula, yung mga luma na, mga tigling taga-bukid, lahat yan. Yung mga ano, napanood ko na lahat. Bakit sa palagay nyo, nanay, malakas yung ano ni The King? Para kasi siyang may ano eh, may appeal siya, ganun. Bata pa ako, nanonood na ako siguro edad ko mga 15, 14, 13, ganyan. Talagang nanonood na po talaga dati pa. Nung nabalitaan yung namatay siya? Siyempre. Kaya na siyempre, wala naman akong ano para puntahan siya kasi mahirap lang naman ako. Pero siyempre, ganun talaga buhay. Sayang lang, ano? Oo. Sayang lang. Kasi matulungin eh. Sabihin tumutulong pero hindi nalalaman ng publiko. Opo. Yan ang... Malalaman mo na lang pagka yung namatay na siya na. Yan, salamat. Salamat po, nanay. Ano Salamat pangalan nyo, po. nay? Lydia. Nanay Lydia, thank you po. Opo. Salamat. Ikaw, sir, nabuta kita dito kanina. Taga saan po kayo? Taga Valenzuela City po. Ang pangalan ko po Renato Entico. Ako po yung taga Masugid po, tagangan ni Fernando po. Punta po ako rito, pupunta po ako rito kada undas kasi talagang tagahanga po ako ni Fernando po Jr. Mga una niya pelikula alam ko po eh. Anak ni Palaris 1955. At ang huli niya pelikula Packners 2003. Sir, bata-bata ka pa. Ba't na gusto mo yung mga ano ni The King? Para po sa akin para sa akin mga action niya para may halong katotohanan. At kumbaga sa madaling salita, klasiko ang mga pelikula niya. At saka yung mga pelikula niya para sa akin may mga hango sa totoong buhay. Example, yung mga inaapi, mga tumutulong sa mga mahihirap. Kaya yung Inspiration, no? Opo, inspirasyon ko po si Fernando po Jr. Kaya iniidolo ko po siya. Hanggang ngayon. Opo, para sa akin buhay na buhay pa siya sa pamamagitan ng kanyang mga pelikula. Lahat po ng pelikula niya pinapanood ko, di po ako nagsasawa. Salamat naman at Opo. kahit mga kabataan Opo. nanonood pa rin ng FPJ. Opo. Siyempre ganito yun. Sige. Si Erap at saka si Fernando po nag-uusap ng masinsinan. Opo. Ako naman, wala akong mali siya. Bigla akong umeksena, pumasok para interview si Erap nga. May dala akong mic. Sabi ko, Ginoong Erap Estrada, pwede po ba kayo makapanayam sandali para sa aming programa sa radyo. Ngayon, si Erap, naging iba ang reaksyon niya. Parang nakita ko na biglang nag-iba yung mukha. Yung pala gusto na akong... Ang ginawa ni FPJ siya niya, Erap, relax na. Medyo mag-relax ka, magpahinga ka. Ako na, ibalato mo na sa akin tong taga-media na to. Huwag mo na siyang galawin. Kaya magmula noon, kung hindi umabot si Fernando po, siguro na nakatikim na ako. Inarbor kayo ni FPJ? Oo, inarbor ako ni FPJ para hindi ako masaktan. Talaga? Totoo yun. Anong event yun, sir? Ba't may... Ano yun? Yung kampanya yun. Kampanya? Oh, during campaign yun. Hindi. Sasabihin ni, nandito kami sa 419, sasabihin ni Erap, Vice President siya ng Pilipinas, mag-uusap sila ni FPJ na tatakbo siyang Pangulo ng Bansa. Yun. Sa 419 yun. Nandun kami kasi San Juan. gada event kasi nandun kami sa, pag may event kasi nandun kami. And nag-usap sila sa parang, silang dalawa lang. Ito na biglang sumingit. Biglang pumasok. Biglang pumasok, ambush interview. Oo, ambush. Siyempre parang nag-image si Era. Ako, siguro ito pala Si yung Era, nakita Fernando ko po gumuno na Jr. eh. Ibang klase talaga. Ang ginawa ni FPJ, FPJ sabi ni FPJ, talaga. Erap, Napakabait talaga. relax ka lang. Huwag mo nang galawin tong... Pero alam po ni Erap na sa media po kayo? Oo, alam niya. Ang ayaw lang pala niya yung ganong nag-uusap ko ng masinsinan, bigla kang pumasok. papasok. Sabagay, Mali tama yun. din naman. O kaya ngayon kung hindi ako Kasi sabi ba? kung hindi ako sinalo ng FPJ,
nakatikim ako Nabibigyan na humingi rin pera, ako ng malaking paumanhin. pera. Sabi ko, Ginoong Vice, patawarin niyo na po kung sakaling kanina bigla akong pumasok. Hindi ko po alam na kayo pala yung magagalit sa ginawa ko. Kaya sabi sa akin ni Era po, next time, iho, pag ganong masinsinan ng usapan namin, huwag kang biglang papasok. Kaya magmula nung nagkaroon na ako ng ng tanda. Kumbaga nagtanda na ako. Aral yun. Para sa susunod, wag akong mag-eksena. Para hindi ako makatikim ng umbag ng isang Erap. Papakilala mo nung kay sir, baka hindi. Ako nga para si Ginoong Rolando Falcone Cruz, anak. Ako isang showbiz writer din sa radyo at sa dyaryo. Sabi ko nga, pag ang isang tao, ang puso talaga nasa iyo, dito kami. Umaga pa lang, siguro alas 4 madaling araw, gumising na ako para papunta rito sa North Cemetery. Sinama ko pa nga yung yung lookalike ni John Estrada, si Rigor. andito kami kanina, yung kaibigan ko, si Edward, lookalike ni John. Biglang dumating ng mga bandang alas 9, si Senador Grace po, kasama sila Brian, tsaka yung mga security niya. Andito, dumating sila Senador Grace po. Inintay nga namin, sana nga dumating sila Derek Coco Martin, kasama sila Julia. Sana makarating rito ngayon. Kaya nandito pa kami eh. Iba talaga tong Fernando po Jr. Wala talagang makakatulad sa tao nito. Iba ang puso nito. Kaya nga sabi ko, kung sinabi ni Coco Martin, hero to sa akin, hero din to. Si FPJ. Ibang klase to. Kaya kada kamatayan, December 14, nandito ako. Hanggang ito, August 20. Kanyang birthday, nandito din.